this part 2 video is only giving you the idea how to do when there is something wrong in the report. But the problem is, how could you identify nga na ay problem sa report? Mo ginay pirmi nimo buhaton sa saan mo pag-identify nga na problema sa report. Kaya kung wala ka kabalo nga na problema sa financial statement o sa income statement na report, useless nang yapon ka kung sa'y problema sa financial statement o sa P&L. Otherwise, useless lang ka. Kung wala mo sales, problema lagi na ako, dako among cost of goods, dako ang food cost. So, that's a big problem also. Sa cost of goods ang problema, then look for the recipe file. Is it up to date? The price portioning is accurate? As I said, at the end of the month, figures don't lie. Ginagmay-gagmay nga butang, pero i-multiply nimo sa isa ka bulan na itong istoryahan nga financial report, dako na gyapon nag-impact. Kailangan yun mo ma-identify first. What is up, mga kalatagaw? Another day, another video, another topic. Well, actually, today is the part 2 sa itong PNL nga content. Last time, gawas na video regarding how to analyze and how to understand PNL. PNL, guys, is the report of previous month happening in your business. So, atong discuss kung unsay naitabo sa last month, unsay paingnan ni business, makita na to sa atong PNL report. So karon itong gibuhat ni nga part 2 kay nay nag-message nga chef murag hanging man wala mi kasabot unsa akong buhaton after na report nga might ni gawas nga report. So karon guys, atong is discuss unsaon pag troubleshoot. More likely dili with sa ang troubleshooting, medyo strategical approach after gawas ang results sa inyong P&L. Like for example, 3 months previous story sa inyong business, financial statement, or sa P&L, profit and loss, inyong comparison, na nakita ninyo something problem sa report. So karon ano yung soryahan kung sa approach ninyo when it comes about sa fluctuating sa figures. Like example, ang last 3 months ago, ang inyong first month is like 350 ang gross sales. Tapos, nisunod na po siya, nahimo 300. Then, the next month na po is nahimo na pong 250. So, down fall ang figures sa inyong financial statement. Referring dito sa past 3 months. So, kailangan na kay buhato na. Eh, kung wala, mula ginakong giingon, every month, dapat na-aktay report nga mahitabo. Eh kung wala kay buhaton sa imong nakita nga financial statement, more likely, useless ang financial statement. Kaya financial statement is provided sa... Actually, guys, kung naamo sa big company, counting people will provide the financial statement. Dahil support lang dayon ta during the time sa inventory, nga kita mo assist nga to make sure nga everything will be account, everything will be sa tanan, even the smallest ingredients or the smallest stocks in the kitchen, after pinakalako kailangan naka-account tanan. Kaya gipalit man nato, more likely at the end of the month kailangan naka-record na o nakuan ba wala. Kung nabay nabilin diya sa imong gipalit nga napulo, dapat nabay nabilin diya. Kung 5 rin nahalin, more likely kung 5 rin nagamit nimo, dapat napoy nabilin nga 5. Ano kay kung nawala lagi isa, lost mo na siya. Kung nag-ingon lagi na kung ang isa ka ingredients, gibit-bit sa imong stop every day, that's 30 ingredients in a month. In just one item. What if napag-rely na dalon? So, kailangan naka-account na siya tanan. So, karon the end of the month, nakita ninyo nga naay diferensya sa figures. So, kailangan nimo buhatan og action. Di ba? Useless man kayo kung wala action, guys. As I said, wala kay pulos diha kung wala kay gibuhat nga action. No? At until such time, kaya ang karamang gumagbuhat sa financial statement, like for example, the accounting people, wala na sila yung mabuhat, ana. Kaya ikaw man ang naadya sa, kumbaga sa gera, ang plano lang is ang accounting, nga mo ni imuhang kining figures. So, pag-abot dito sa gera, ikaw control everything. Kalastag bala, hinay-hinay, gamit kung walay kalaban, ano. So, the same sa kitchen. Mo ni imuhang figures, yeah. Lang sa financial statement, kay full expenses na mo dito. Kung dili nimo mabaw og analyze, di ka kabalog analyze, dili nimo ma-identify asa ang problema. Unsa nga ingredients ang na-overuse, unsa nga mga item ang gamit, unsa nga mga item ang na-spoil, unsa nga mga item ang wala na
manage. So, kailangan, as a head chef, as a department head, ikaw may nagbuhat sugod sa recipe file, you should know better unsay nahitabo sa kitchen. No? So, karon na ang result. So, imuhang buhaton layon, asa problema? Kung dili problema ang food cost, well, okay ang dagan sa food cost. Kaya makita mo yan diyan sa percentage. Sa cost of goods di mo, uy, parehas naman. Like difference naman of 1% per month. So, wala ang problema sa food cost. That's a good thing kung mauna ang resulta. But, if the sales goes down every month, you should have also an strategical plan for that to going back high. Kaya kung dili man good, more likely, ang establishment na ay ginabayaran nga monthly. Ang aside sa fixed nga operational expenses, na siya ginabayaran nga monthly. For example, sa akong client is na ako'y ginakaltas nga depreciation sa ilahang asset, sa ilahang pagbuhat, sa ilahang establishment. So, ginabutang na mo dito, ginaless na mo sa income, sa gross income ang ilahang depreciation. Kaya kailangan man mo balik ang iyang kapital. Di man pwede nga dili mo balik ang kapital sa owner or whoever nga tala nga business. Kailangan man ay ROI. Kailangan nato kwaon dito. The more nga mo gamay ang sales, fix ang imong operational expenses, plus na pag kay mga gipang bawas nga mga additional, so mo gamay ang net income. Well, the question is, ang imong income for the month is kining stable na ba? Enough na ba for your business to stand alone? Ang kapital ba, di na ba kailangan mo pagawas og kwarta? More likely, dapat inana. Dili pwede hantod sa hantod magsigig pagawas og kwarta ang business owners. Kay, para asa pa man, di ba? So, dapat naana dito dahil sa imuhang income mag-rolling ang imuhang tanan nga gi-expense. So, to make sure nga kaya na mo barug ang imuhang business sa iyang kagulingon nga tiil. Is it inana ba? So kung dili, kailangan ka na kay mga strategical plan, long-term plan, no? Kay para maging healthy ang business. Kay kung wala kay luhaton, wala kaunon downfall dito paingon nga mo tuarok gyud ang business. Mo down gyud ang business. Kay wala man kay gibuhat, wala man kay giplano, wala man kay ano ba? Like for example, gud sa dula, di ba? Oh, hapit ng oras, time out. What are you doing with the ball right now? What you two? 4 turnovers between the two of you. Wait for the flash on the switch. Mapilita og dinato ni planuhon ug mayo atong dula. So the same. Ikaw mo'y boss sa kitchen, ikaw mo'y hari-hari dia. Ikaw magplano. Like for example, kailangan mo dako ang sales kay kaunon sa operational expenses ang net income ninyo. Although fix ang inyong cost of goods, pero gamay ang sales. More likely kaunon siya sa operational expenses. So ideally, the strategical plan nga inyong buhaton is how to make more sales, how to make more foot traffic. Diba? Kaya kung consistent lang ang inyong customer, more likely consistent lang po lang ang inyong sales. So, kailangan og additional market. No? Kailangan mo additional customer nga mosulod. Or what way? Kung sa kana lang mga months, mo naman mong gi-offer. Kinsa pa may muana sa imo ha. Diba? Ang katorya pong sige na. So, you need to add more item in your menu, which is more attractable in sa imuhang demographic, either sa students, sa office workers, sa fixed earners, or sa travelers or bypassers. So, additional kag menu nga more maka-attract sa customer para madugangan ang imong food traffic. So, it's up to you. You're a chef, you decide which is good, ug asa may lami nga imo idugang. Then tanaw nimo asa nga oras kailangan mo pasok siya. Kailangan diri nga oras, kailangan ako ni pasok ning additional items sa akong menu kay para more sales. Or otherwise, kailangan nimo i-training imong staff. You need to train your staff how to cross-selling and upselling. Upselling and cross-selling. Like for example lang, di ba? Nagpalit kag Jollibee, di ba? Ilang gabuhaton is kaning offer everything. Like for example, ang imuhang gi-crave lang yun is ato kong Jollibee kay crave ko sa chicken. Bot nimo dito yung pirang kag sundae, mango pie, upsize sa large. So at the end of the transaction, instead of what
999 naman yata na o 120 lang chicken. Bayad kag 250. Di ba? Kaya upsell ka. No? So, muna siya po nga pamaagi nga kailangan, in another product, kailangan i-upsell po ninyo, i-offer po ninyo. Dili pwede nga magulat, ramon sa orderon sa musulog ng customer, then that's it, mura. Di ba? Kailangan, pag naalit to, ma'am, burger ako, kato yung bestseller. How about kani, ma'am? Lami kini siya i-pair sa burger, ma'am. Among crispy french fries. Then pairing din mo sa inyo hang drinks na mga bugnaw kayo. Then after, ma'am, napod mi dessert, ma'am. Lami cakes dito nga lami kayo. Then see, after that, dako kayo ang na-additional sa iyahang sales. Instead nga, mura to. How much? The burger. Like, 60 round tayo ang bayaran. So, diba? Imo siyang tagag idea. Or even at least offer at least 3 item nga nasa inyo hamino. Well, at least sa imong gibanggit nga tulo ka item mukagat siya isa. So additional na, di ba? The small item nga madugang sa iyahang transaction pero dako kay nag-impact at the end of the month, no? Especially ang katong ato ang mga item nga kusog or I mean taas dako og profit margin. More likely man god and food and beverage business kung kinsa ang ilahang flagship product or best item sa ilahang bestseller item sa ilamen, no, gagmay nagmargin guys. Muna siya gadala, muna siya gitawag nga flagship. Gagmay kay na siya margin, gamay ra kay na siya profit margin. Ang imo lang na paspas siya mahalin kay mo siya bestseller. So naay mga item nga tag-as og profit margin mo to inyong upsell sa inyohang cashier o yung counter order taker o whatever. Muna yung i-upsell, di ba? Kani nga mga item, tag-as kini siya og margin, profit margin. So, muna itong i-offer. I-offer ninyo siya. At least, at the end of the month, nadugang siya sa sales, pero dako kay siya og contribution. Kaya nga, no, tag-as man kay siya og profit margin. Unlike sa kini ato ang mga bestseller, sometimes, we need to sacrifice bala. Gamay na lang kayo, gamay ra ang profit margin. Kay bestseller man siya, paspas man siya mahalin, di ba? So, kana siya nga mga strategy ang inyong planuhon o kung sa inyong madugang when it comes about sa sales problem. Kaya makita ba ninyo dito na yun? Oy, gagamay itong sales, kailangan tani. Well, dako inyong sales, dako inyong food cost, dako inyong personal expenses, another story. So kung dako man among sales, problema lang ginawa, dako among cost of goods, dako ang food cost. So that's a big problem also. Kay dako lagi yung sales. The same thing. Gamay ra po yung paingon sa net income ana kay dako man ang gusdaan. Instead of establish ninyo nga food cost is like 30, niabot ng 45. So how much more nabilin sa inyong gross sales? Naa na lang sa 65%. Ang 65% kuhaan pa na og operational expenses. So, do you think na pa'y mabilin niya po sa inyong net income? So, gamay na lang yapon. So, another story na po na. Kung sa cost of goods ang problema, then look for the recipe file. Is it up to date? The price? Is it the portioning is accurate? Is it the quality is sa pag-deliver is standard? Kay dako kay nga mga factor. Especially, pag-deliver, daot na. So, na-spoilage. So, di ba? Instead nga, ang isa ka kilo sa broccoli is tag-80, ay mo tag 100. Nalabayan og 200 grams. So, ang clean na lang is 800 grams. So, another price na moabot dito sa inyong recipe file. Kay 100 kilos instead, i-divide na to og 1,000 kay 1,000. Nalabayan man og 200. So, lahi na ang resulta na. 100 pesos divide na og 800 grams. So, mula ko na ihang per grams. So, kauno na imuhang cost of goods, yung food cost. Kaya ang imong establish dito kay katuman. No? But, perfectly, na siya insakto yapon pagbuhat na sa recipe file. Maybe after this topic, ato nang i-discuss. Dili lang ta basta-basta magbuhat og recipe file. Oh yes, kabalo mo buhat og recipe file. Is it accurate? Ang inyong pricing da sakto ba? Giunsa man ninyo pagbutang be. Di ba? Kaya kung dili na sa insakto, dili na accurate, guys. Nagtuo mo nga ang inyong baligya sa 100 pesos, inyong gipunan is 35 or 30. Wala day mo kabalog, abot na day 40. So muna at the end of the day,
as I said, at the end of the month, figures don't lie. Mugawas yun na sa inyong financial statements o sa inyong P&L, profit and loss. Nga gidako yung food cost. Tungod anak nga sipyat. I don't know kung most of you kabalo ba na, but dili tanan kabalo. Nganong sayop kay sa sugod pa lang dan, magbuhat pa lang sa recipe file, sayop na. Dili man kita mo costing actually, guys. The finance people man or the accounting people man, we're just doing the recipe file. Kabalo ba count sa eksakto nga presyo sa inyong gipalit nga itlog. Sila man iguro man gihatod sa inyo dito itlog na. Di ba? Kabalo ba mo pila eksakto nga presyo sa inyong gipalit nga patatas. Wala man sila man. So magbuhat ra ka og recipe file, ibutang ra ninyo dito pila ang inyong gigamit. Then let them, counting people, put the price. Then as a formula, mugawas na din akong pilay cost nimo sa imong gigamit nga every certain grams of any ingredients. But is it accurate? How did you do? Yun sa imong pagbuhat. Well, that's another topic. Okay, so kung kana ang problema, kana imong find nga solution. Kana imong bato nga solution. Look for the recipe file and look for the kung naamoy butcher, ang ga-prepare, insakto ba ang portioning nga gibuhat. Basin sobra always, imagine in every portion mo sobra og 15 grams, then you sold at like 1,000 portion in a month. No, that's 15,000 grams, that's 15 kilos, di ba? Dako kayo ang mawala. Ginagmay-gagmay nga butang pero i-multiply nimo sa isa ka bulan na tong gistoryahan nga financial report, dako lang gyapon nag-impact just for one ingredients. How many ingredients in your kitchen? Daghan kayo. If everybody ingredients was not controlled, dako kayo na sig impact. No? So kana bukod sa cost of goods nga problem, pag-abot sa financial statement. Then pag-abot na po dito rin sa operational expenses, mo fluctuate na iya po ng item nga ginagamit ninyo into operation. Not unless sa sweldo, rent, utility variables Mo fluctuate gyapon siya, magdepende gyapon sa kakusog sa restaurant. Kung kusog ang restaurant, sige, andar ang mga gamit, aircon, tanan. Lako, gid siya ang bill at the end of the month. At naay mga item nga controllable. No? Naay mga item nga makita nimo, uy, overuse niya. Napoy mga items sa operational expenses nga you can found out nga naay something wrong. Di ba? Like for example, akong gingon lagi nga, kung kusog ang kuryente, kusog ang halin, dagan customer. Then what if almost the same ang inyong kuryente, mga utilities sa previous month, but gamay ang halin karon compare last month. So, na problem. So, another story na po na. Nahanap po yung mga item na ready to solve. I mean, nga, ng lakaw. Pelperage, kawat. O, na po yung mga item, gipang kaon. Instead of mahalin, gipang kaon, gipang bit-bit baka sa gawas, or nahalin, pero ang nahalin, isulod sa bulsa. Anong may bawaan mo na siya? Siyempre, kaya na may ending inventory. Diba? Instead, ang crispy pata dito, wala man nahalinan, nabilin dapat dito, nga napulo. 5 na lang, asa mang 5? Muda ko, yung po mo kosa na. Pero ma-identify ni mo na, true sa operational expenses. Kaya makita man ni mo, parehas naman yung karon nga bulan o kagaha last month nga expenses. Ba't nga nung gamay man yung halin karon compare last month? So there's something wrong. Diyan mo makita, di ba? Nano mo dako man ang inyong expenses kung gamay ra ang customer, gamay ra ang halin. Di ba? Especially ang oil. Kinabutang nato na sa operational expenses kay ngano, pag magbuhat kag recipe sa imong fried chicken, apil ba day imong giprito nga oil? Unsaon nimo pag-determine nga muna imong gigamit anang isa ka order, di ba? Naa na siya sa isa ka lugar nga diya ra sa magsigluto. Na imong giluto nga oil, kana nga fried chicken imong gamiton, nga daghan man. Si ibutang nimo siya dito sa operational expenses, same as sa LPG, sa kuryente, sa tubig. Kaya nga magbuhat kag recipe, nabay nakabutang dito nga 1 kilowatt hour of 1 kilowatt o sa electricity nga nagamit ani pagprito nako. Nakabutang man dito, di ba wala. So na siya sa operational expenses. Kaya dito nimo na ma-identify kung nganong gidako man nga gamay maghalin. Nganong dako man nga gamay man naghalin compare last month. So dito nimo makita nga nay kabuang sa imong kusina, di ba? Tanan daghan operational expenses nga ma-identify nimo, why na something wrong sa kusina ba nganong di dako man lang operational expenses ana. So kana siya nga mga solution when it comes about na po dahil sa ato ang financial statement result. Do ang manpower controllable is up to you, no? Kung na-determine nimo nga mingaw karon, pwede ka magpa-double off.
pwede ka magpainani, but more likely the percentage is almost the same. Kay kung mugamay ang sales, mugamay yung po ang amount, mugamay po ang percentage sa iyahang cost sa manpower. Pero lisod kayo ma-identify kayo, mawalan mag-compromise ni mo ang ilang panginabuhi ba? Diba? Although kung on call, okay ra. Pag regular, lisod kayo ni mo ma-double off. Well, kailangan na lang mo duty nga more productive. Kailangan mapuslan yun, maglimpyo, diba? Panahon sa mingaw, general cleaning. But the other expenses is fixed yun na siya. Magbasi yun na siya sa halin. Kung pag-abot na po dayon sa kining uban nga mga item, makita na yun, mo dito yun. Basta, guys, this part of video is only giving you the idea how to do when there is something wrong in the report. But the problem is, how could you identify nga na ay problem sa report? Mo ginay pirmi nimo buhaton sa unsaon nimo pag-identify nga na problema sa report. Kay kung wala ka kabalo nga na problema sa financial statement o sa income statement na report, useless nang yapon ka. Di ba? Kay dili man nimo ma-identify asa man problema niya. Mot lang. Kailangan gyud nimo ma-identify first unsay problema sa financial statement or sa P&L. Otherwise, useless lang ka. Ano? I don't know guys or if tanan nga gahandlo sa kusina, have the idea of this. Tanan gadala sa kusina, inani ba og style? Ako ra ni. Gusto lang ako i-share po. And if you have idea or nakay makaingon nga sayop man ay mong ibuhat, then comment sa ubos or you can put clips or magbuhat kag video nimo nga inani mo nasip inani. Para to prove, dawat mo og sayop. Wala ko sayop. Ako di ko perfectionist. Di ko perfect nga tao. But maybe I just have the experience na mahibawaan ako ng mga inaning abot. Muna nag-video lang ko para to share. But kung ikaw makakitaan ng video, then makaingon ka nga lam-lam, di mo na mao. Di inani mo na. Then, make a video. Prove it to me na sayop niya akong gigingon, sakto na imuhang. Basta guys, pag-abot sa panahon nga namin mga pangutana within this topic nga nga content, message ko, kay dili gid nako tanan ma-detail pod gyud no gitagaan ta lang mong overview sa inani nga topic taas kay nga panahon gyud then lisod kay explain kung dili po ta kining interactive dili po ta personal magistorya then wala ta gipakita no then dili po kay nako ilalom og maayo manggod ang pag-explain kay napod ko mga kliyente nga gitabangan para ni no nagbayad po sila sa kuha. No, so unfair po sa ilang imo nang pang-istorya na data nandiyon chef nga kami nagbayad ban mi nga ikaw basta man imo lagi pantudlo no kanya ang pang-istorya dili man gyud ni siya ninyo makuha gyud kung dili pod mo kabalo sad unsaon pagsabot sa mga figures nga manggawas diya sa report di ba ideally naghatag lang kong overview para change sa inyong mind nga ay nana day na no dapat day nana no then it's up to you unsaon niyo pag-discover unsaon pag identify unsaon pag analyze. But kung nasabtan lang yun ninyo ang iyong trabaho, dali lang yun kayo ma-analyze. Kung ikaw lang yun nagbuhat sa recipe, pwede lang yun kayo makita ang program. Where, kung asa, insakto, bagid sa lang yung magbuhat sa mga recipe file. Kana, bagid sa po. So, kung naman kayo may mga insakto, then, comment ni, PM me, pwede ko ninyo message. Chef, unsaon din yung inani. Then, we'll talk about that. Off-cam. No? Kay na ako yung mga kliyente nga gipangtabangan nga bayad po sila sa kuha para matabangan sila pag-analyze sa ilang income statement sa ibuhaton na to chef or the next month taga may idea para ma-improve na mo among sales taga may idea para ma-improve na mo ang among cost of goods taga may idea para ma-control na mo among operational expenses so kana siya ideally overview rin akong gihatag siya pero gusto gyud mo nga makabalo unsaon well that's another story now we can talk that off cam pero kung imo lang sabton gyud from that part 1 ni karon makasabot man ka ginoo sakto gyud isip no dili kita basta-basta ra gyud no nga chef ta na narta diri sa kusina sige tag uyaw-uyaw paglami kaon is given na mo ang lami nga pagkaon given ang tanga cook but our side duties is to analyze what's going on in the kitchen what's the problem happening in the establishment. Kay at the end of the month, figures well matters. Mo magiging problema, mo magiging na ibasihan na rin at the end of the month, di ba?
given naman kita nga kabalo mo luto. Given na kita nga cook mo luto. But how about your side duties? How about your another obligation? How about your responsibility as a head? Di ba? Kaya lahi man ka o compensation compared sa imong cooks. So you have another extra power. You have another extra obligation. So kini mo ni siya. You should know that. Kaya kung wala ka kabaluan na, then you're just an ordinary. Sorry, but that's the reality. Real talk, guys. No? Masuko man mo sa kuha, masuko, but still, I still believe na nakatabang ko sa inyo to make you realize this video nga, uy, insakto gid si shop. Insakto gid way dapat gid nani. Dili pa man ulahi ang tanan. Dili pa sad kayo ulahi gyud ang tanan. Then in the kitchen, chefs is never stop learning. Never ending learning. No, kailangan magtuol nga kung naakay kailangan may bawaan, practice. Kung gusto niyo may bawaan sa inani, then hibaw no? These figures matters will not already part of the job of the chef, but ang result nga ihatag sa imo dapat kabalo ka. No? Better to know that is kailangan yun po nimo hibawon iyon sa pagsulod sa mga numbers sa financial statement. Kay dili makakabalo og sulbad kung wala ka kabalo yun sa imong sulod, no? So kana ra mahimo man nimo ni guide, but more likely hope that you guys realize na as a head chef, as a executive chef, or no, pera lang sa katong mga kamaon gyud, no. Yes, ako nainani man ko kay naman ko mentor. So believe giguan na po. So sa katulang mga dagat mo kung nakita ba, I do realize nga, uy, sa man ka na no ka sa kusina, dapat kabalo na kani. Na naman ka diha, di ba? Sipa na push na. Kay na nakadiya lili tanan lisod kay sudlon ang title nga chef. Lisod kay kuhaon ang title nga chef. It's not all about very good cooking. It's not about lami nga pagluto. No, daghan kay skills ang nakaagibat sa title nga chef. Daghan kay mo ning if you watch The Bear nga series, di ba? Tawagan siya sa iyang friend nga, "Hey, I have heard that you are the great chef in London. Ako'y anak, gusto mag-culinary. What can you say, unsa daw yung ma-storya, unsa suggest or advice?" Ang advice niya, "No, stop that. Daghan pa kay lain kurso nga pwede nimo makuha." Well, unless kung passion gina niya, iya ginang gusto, then be it. Kung imo ginang hilig, then be it. But make sure nga go into the deep at tuwa yun ang pinakalalong pagit kaayo. Dili lang kay luto lang ta, ana lang, put passion on it. Kay once na always na nimo na mating pagtulog nimo, you really love it, na passion nimo. Pag mas nga matulog kay mo nahuna da kaldero, kala, numbers, passion na ginani mo. Ayaw sulod og kusina kung basta-basta lang nga imo ang ilig-ilig suya lang. Kay permi gid ka makulatahan o masipaan og mayaw-yawan sa imong boss, because every person na naa sa kusina has a passion on cooking. Has a passion on love. Love nila na diya sa pagtrabaho nila sa kusina. Even me, about single things, dili na pwede makalusot sa kuha pag ako ang nadiya sa kusina. Attention to details dapat nakakana. Isa gamay kay nga butang nga naada ko kailangan ibalik gina otrohon gina back to zero. Inana ka perfect ka dapat pag naka sa kitchen. No, inana dapat. No, dagan mo ko nakita nga inana ba. My topic is just another ideas, another skills nga kailangan nato idugang sa tuwa. At the end of the month, kita mang-enjoy mo solusyon sa problema sa figures. Kita man mo solusyon pa problema nga dako ang food cost. Kita man mo solusyon nga problema nga gamay ang halin. Kay kita man ang bread and butter sa establishment. Di ba? Ngano mo sulod man ang customer sa restaurant? It's because kay gwapo. Well, given na kung gwapo, instagramable ang place. But how about the food? Nga intake nila sa ilang tiyan. Nga isulod nila sa ilang kagulingon. Nga ipakaon nila silang kaluluwa. Di ba? Unsa man, kita ang gahimo ana, kita ang gapasulod ana, kita ang ga-provide ana. Di ba? What if kung wala kay passion sa imong trabaho? Everything is useless. Dili ka bagay sa kusina. Right? So guys,
ayaw mo kalimot. Pag once nga namoy mga pangutana ni PM ko, I can talk to you off cam with another basta hopefully nga namoy na asabtan, hopefully nga namoy na realize nga mga bagay-bagay additional sa ato ang profession nga gitahak nga di ba, and people in the kitchen also called known as warriors. Diba? Mga banggitan kaya na. Mumata na og kadlawon, matulog og sa oras, no shot pag yun, mata na pod kadlawon, kay luto na pod. That's passion of cooking. That's passion of being chef. Oh. Walay makabangbang na sa panahon nga, di ba? Isulod ka na posisyon. Walay makabangbang na. No, that's a call of duty. Pagkaon imong gi-prepare. Then dito ma-realize yun unsa gid kalami imong gi-prepare. Pag mas nga tilawan na nila, di ba? Unsa ka value ang money nga ilang gibayad para na nga pagkaon. If you see high-end restaurant sa mga movie, that's reality. Tinuod yun na, inana sila ka grabe kay ka detail. That's a passion. Wala to guys, kung naman mga pangutana lain, don't forget to message me ug sa katong wala pa naka-follow sa akong page, don't forget to follow on my Facebook, Chef Salatagaw 2.0, and subscribe to my YouTube for the following video. I-click na po ang notification bell para ma-notify mo kung ako'y bagong video. Especially next video is we're talking about recipe file. So this is Chef Salatagaw.